Sinagot ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagkakadawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects nang dumalo siya sa pagdinig ng komisyong nag-iimbestiga rito. May report si Joseph Moro. Ang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure kanina ang unang pagdalo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa isang pagdinig kaugnay sa umunoy kinurakot ng mga proyekto kontra baha. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Inimbitahan siya para linawin ang proseso sa budget at sagutin ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Pangalan niya raw kasi ang nababanggit ng ilang kongresista tuwing kumukubra ng kickback batay sa affidavit ng mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. As far as his role is concerned or possible liability or accountability is concerned, that is up to the commission to decide on. Naungkat din sa ICI ang isinawalat sa Senate hearing na nagpakilalang security consultant ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Co na ilang beses muna silang nagdala sa bahay ni Romualdez ng mali-maletang pera na tinawag nilang basura. It was asked, of course, and he denied it. The witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. May mga pinangalanan din daw si Romualdez na kasama sa pagbubuo ng budget na inimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. No-show ang ipinatawag din ng ICI na si Ko na chairman ng House Committee on Appropriations mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, pwede silang humiling sa Regional Trial Court para ma-cite for contempt si Ko. Kung pagbigyan ito ay posibleng makapaglabas ng arrest warrant ng korte laban kay Ko. Ang Department of Justice inireklamo na sa Ombudsman ang 8 opisyal ng Bulacan First District Engineering Office na sangkot sa umunoy ghost flood control projects. Kabilang sa mga inihabla ng malversation through falsification, perjury at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, mga dating Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza at si Sally Santos ng Sims Construction. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga inireklamo. Sabi ng Ombudsman, masasabit din ang ilan pang matataas na opisyal batay sa mga bank document mula sa Anti-Money Laundering Council. May mga data na pumapasok unti-unti na talaga magpapakita na nagkabatuhan ng pera from one account to the other. Bank to bank po yung ibang transaksyon, kaya huling-huli. Para masugpo ang korupsyon at isulong ang transparency sa gobyerno, ibinalik ng Ombudsman ang public access sa mga SALN, Statement of Assets, Net Worth and Liabilities ng mga opisyal ng gobyerno kung saan makikita ang kanilang real properties at assets. Sa bagong memorandum na magiging epektibo 15 araw pagkalathala, may ilang inilatag na kondisyon. Di maa-access ang SALN na hindi hawak ng Ombudsman kung gagamitin ito para sa commercial purposes, mang-impluwensya o mangharas at kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan at iba pa. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALN, ito transparency. Pero hindi dapat dito responsible rin yung kukuha ng information. Ang tanging hawak ng Ombudsman ay SALN ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng Constitutional Office at mga LGU. Nakikiusap ang Ombudsman sa iba pang repositories na isa publiko rin ng hawak na SALN. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.